Preserve us, Lord God, blameless, and just cover us, Lord God, with your righteousness. Give us, Lord God, lagi sa iyong patnubay at pag-iingat, O Lord Jesus. Just continue to guide us safely, Lord, until we reach that shore when we can behold you face to face and to see you as you are, Lord. Behold the beauty of your face, Lord. Hallelujah. We desire, Lord, just to be there with you on that great day. Amen. Multi sa amin, Lord. Help us, Lord, along the way. Our struggles, Lord, Father, we know, Lord, appealing to sa amin, Lord, that in this world there will be troubles, there will be tribulation. Lord, bilin mo rin sa amin that we are to be of good cheer, for you have overcome the world, and you will also give us the grace to overcome it. Lord, Father, as we run this race, O Lord Jesus, across dimensions of time and space until one day we can stand, Lord, before you, O Lord God, in all your glory. The glory as of the only begotten, the glory of the bridegroom running out of his chamber, O Lord Jesus, to get this little bride into glory. Say namin pinagkatiwala, Lord, namin pagkikot ng gabi. Speak to our hearts, speak to our soul. O Lord, strengthen us, edify us, your servant, Lord. I gamitin mo lamang, Lord, instrumento at hallelujah. Just to, Lord, make your little bride more established, Lord, in this day. Lalo na talastas namin, Lord, and the time is so short. And the enemy is coming like a flood. And we know it. Lord God, hallelujah, that you will not, Lord Jesus, lose anyone. Bawat isa, yung hindi na pinistinado, Lord, will be there. And our faith stands, Lord God, and gabi. Say, meeting, Lord, to you, aming mabuhay. What we say, Lord, lahat, kapurihan, at kaluldian, at karangalan. Salamat, Lord, kung aming isang lalaki. Sa tanging at amatag sa pangalan. In the name of Jesus Christ, we pray. Lahat ng sabi na amen? Amen. Amen. Let's read our text again. In the book of Psalms, as we're studying still. It's an endless study. Also did Psalms 37, verse 1 to 5. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength and my life. Of
whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemy, and my foes came upon me to eat of my flesh, they stumbled and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion, the secret of his tabernacle. Shall he hide me? He shall set me up upon a rock. Well, I know what's in the of Dios. I hope you see them. God bless. God bless you all, saints. Hallelujah. And patuloy na natin, of course, panalangin ng bawat isa natin. Because, you know, this last day, the enemy is coming like a flood. Amen. Dahil alam niya na his time is short. Amen. That's in Revelation. Let's go to Revelation chapter 12. Revelation 12. Sabi ko rito, see, this is not exactly drop right in line, mga kapatid, sa ating text na inaaral. Remember, yung inaaral natin na text, o inaaral natin na text in Psalms 27, verse 1 to 5, was something in the inspiration ng ating prophet. Bakit niya kinuha itong text to be an inspiration for his message, rapture. Amen. It's very peculiar. And what's more outstanding is hindi niya talaga hinima ito. He just put it in for us to get that inspiration. Amen. And out of that inspiration, ng mga sinulat ni Haring Salmo. So remember, it has to take a prophet to be in line with another prophet. Amen. Because all these prophets sila ay mga specially designed people. Tinawag na agila ng Panginoon. Amen. The prophets are eagles. And David was a prophet. David was an eagle. Praise God. Hallelujah. And this end time prophet dumating, and the Lord just brought him this inspiration, the same inspiration kung saan David was singing. David was composing song. David was a songwriter. And dumating sa time, David was inspired to write. Alam mo, David, ang buhay ni David ay inaitulot ng Diyos. Dumanas siya from a humble shepherd boy hanggang dinala siya ng Panginoon at inakyat siya sa luklukan. Amen. To be the king of Israel. David was anointed the second king. The first king of Israel, alam natin, that was Saul. Amen. But then Saul was not the man after God's own heart. David was. Amen. Kasi si Saulo, pinili ng mga bayan ng Israel, pinili nila ayon sa kanilang paningin. Remember? Diba? Nung sa time ni Prophet Samuel, and the people of Israel they were tumitingin sila sa lahat mapaligid nila, sa lahat mabansa sa paligid nila. At habang tinitignan nila ang lahat mabansa, nainggit sila sa bansa. Bakit? Kasi lahat mga ibang bansa may hari, sila na wala. Amen? Because this was not yet the age of the kingdom. Na hindi pa nag-usher in yun.
Kapatid, this was still the age of what? The judges. Remember, Israel ay dumanas ng maraming dispensation. At gusto nila pangunahin ng Panginoon. So, ito ay natuturo lang sa atin na we should always wait upon the Lord. Amen? Maging patient tayo. Marunong tayo maghintay. Amen. Kasi minsan, yung isang nature ng tao ay parang naisip natin na patience. But in God's time, lahat, sabi ng awit, di ba? In His time, He makes all things beautiful. Pero pag nagmamadali tayo, inuunahan natin ang Panginoon sa time na Israel learned the lesson. Kasi, bakit? This also teaches us na huwag tayong tumingin sa paligid natin. Amen? Kasi pag tumitingin tayo sa paligid natin, alam mo, condition ng bawat isa sa atin ay God is a God of variety. Iba-ibang sukat natin. Amen? And God deals sa bawat isa sa atin in different ways. Amen? Kasi ang Panginoon siya ang nakakahigit, nakakaalam. Yes. Amen. Right? What is best, sabi natin sa awit, He knows what is best for you. Amen. So pag tumitingin-tingin tayo, ang tendency what the devil will do, gagawin niya, ay yung sa pagtingin-tingin mo ay ifo-focus ka doon sa mga paningin na talagang na hindi mo dapat tignan at ikumpara. Kasi when you do that, then you start to compare. Amen. You start to compare. Bakit siya ganun? Bakit siya binibless? Ako, ganun. Tapat din naman ako. Ganun na. Right? I remember one time, minsan ang prophet, ganun din, no? And siya ay saan pa siya nagpunta, New York or somewhere. Tapos, tinitingnan niya yung I think he went to a church na napakaganda, napakalaki. Parang siguro pag kinumpare mo yung church natin ngayon dito at pag pumunta ka sa mga malalaking church, alam mo, ilan pala pag yan, nandun sa kanto ng parang ang church natin ay sobrang pangit. Ayun, pag tinignan mo, ang church na, ang daming palapag. Paano yung ang palapag niya, mga nasa taas, paano lang, I learned na mga parkingan lang pala. Ang parkingan pala. So, gano'n ka dati. And one day, the prophet was in a condition like that. At tingin-tingin siya. Yung ganda na ang building. Siguro, sabi niya, habang iniisip niya, nainggit na rin siya. Habang nainggit na siya, sabi niya, Lord, bakit gano'n? Tapat naman ako, naglilingkod sa iyo. Tapos tingnan mo, ang laki-laki ng building nito, ang mata-mata. Sabi niya, tapos parang naawa niya sa sarili niya. Sabi niya, Lord, siguro hindi ako karapat-dapat. Sabi niya, pero kasi tingnan mo siya, tingnan mo itong church na ito. Binigyan mo ng gano'n, pinagkatiwala kasi, siguro, pwede siya pagkatiwala. Ako siguro, kaya gano'n ang kalagayan ko. Sabi niya, awa na siya sa sarili. Wala siya gano'n kalaki ng church, ang ganda, material spirit. Tapos awa siya siguro, Lord, kasi hindi ako karapat-dapat. Maybe you found me unworthy o hindi ako pwede pagkatiwalaan ng mga ganyan. Ang gano'ng kalaki na So, and then later on, habang yung bulay-bulay niya, then, alam niya na this was not from the Lord. Then, nung sinip ng Lord ang inspiration niya, sabi niya, ay, di bale, salamat. Maski wala akong ganyan portion na lagi ng mga blessing. Tapos sumating sa kanya kayo. Sabi ng Lord, di bale, basta ikaw yung portion. Amen. Hallelujah. Praise God. Saan ka na niya dapat? We should not look at things kasi ang Panginoon, kung para sa iyo, para sa iyo yan. Amen. Pag hindi para sa iyo, maski anong sikap. Yes. Amen. Alam na Panginoon, hindi talaga para sa iyo kasi pag hindi pa, ibig sabihin, not that you are not worthy or not that you don't deserve it, but maybe because hindi talaga para sa iyo because God has something else para sa iyo. Amen? Kasi yung isip natin ay hindi isip ng Panginoon. Amen? Praise God. But if we can touch the inspiration ng isip ng Panginoon, then we can be able to understand yung kadakilaan ng Diyos.
His greater economy. Bakit ganun mga bagay-bagay na pinakahintulot ng Diyos? But if the Lord sees that you are trustworthy, and you deserve it, at ikaw ang pwedeng gamitin ng Panginoon, then gamitin ka ng Panginoon. Amen? Praise God. So everything ay nasa kamay ng Diyos. Amen? Siya ang nakakaalam ng ating kakayahan, siya nakakaalam ng ating sukat, siya nakakaalam ng pinaka-motibo at puso natin. Just like Israel. Israel, the time when they were looking at all the nations around them, dumating ang inspiration na nagreklamo na sila kay Samuel. Samuel, alam sa bansa may hari tayo, walang hari ikaw. And Samuel was a judge, remember? Samuel was a prophet, but he was also God's, ng judge ng Israel. Samuel, I think, was one of the last judge of Israel. Samuel was living in a time of transition, amen, from judges to kings. Kasi si Samuel ang nagpahid kay Saulo para maging hari, right? See, so when the Jews were looking and then nagreklamo sila kay Samuel, wala kaming hari. Then si Samuel umiyak sa Diyos. Sabi niya sa Samuel, Panginoon, ayaw na nila sa akin. They rejected me. Gusto nila, hari, hindi naman ako hari. I'm a judge. Nilagay mo ko dito bilang judge. Bilang prophet, bilang judge. Then sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala sa mga. Hindi naman ikaw ang tinanggihan nila, kundi ako. Because Israel was a theocratic kingdom or government. Ibig sabihin pag theocratic, ang Diyos ang nilang hari. Amen. That's right. So that was a time na hindi pa time ng Diyos humingi sila ng hari. And look at what happened when they were under the kingdom or under the kingship of Saul. The Lord did not bless them because it was not a man after God's own heart. Kasi nung nagtipon sila, sabi ng Panginoon, sige, magtipon kayo. Nagtipon sila. Sige, mamili kayo ng hari. So nung nagtipon sila, nakita nila yung pinakamataas na tao na talaga ulo lang niya nakikita na buong kapisanan. Ulo lang niya. Kaya sabi niya, iyan ang aming hari. Kasi yan na nakikita nila. Sobrang tangkat at lakman natin si Saulo. So siya yung ginawa. Because they chose after yung kanilang nakikita. Pero ang Diyos pinili si David, hindi ayon sa asin. Pag pinili si David, after sa nakikita, hindi siya napipiliin si David. Ay parang napaka-payato, napakaliit, napakaraming. Hindi pipiliin ng bayan ng Israel. See? But God looks at what? God looks at the Lord. A man after God's own heart. Although yes, David was not perfect. David was even, classified as parang isang, mamamatay tao at isang adulterer. Tama? Kasi ginawa niya si Bathsheba at siya yung nagplano para yung asawa niya ay malagay sa pinakamainit na lugar ng giyera para mamatay. But still, he was still gone after God's own heart. Right? Kasi nakita ng Diyos yung katwiran ng puso ni Haring David. Nakita rin ng Diyos yung kahinaan din ni David sa laman. Amen? Praise God. So God's looking at our heart. Ang puso na tinitingnan ng Diyos sa ating ngayon. Amen? Amen? Praise God. So the same inspiration that was in David's heart, nilagay ng Diyos sa ating prophet. To pick it up, itong mga text na ito para maging inspiration niya to preach us that message on the rapture. So there has to be so many things in these few verses na kailangan natin makita. Amen. Because mo, yung first 3 verses, kung babalikan natin just as a review, mo, ang first 3 verses ni David ay ito ay it was inspired by his it was inspired when siya ay naging tawag dyan, fugitive o yung tumatakas siya sa galit o sa inggit ni Haring Saulo. Remember that? See? Because King Saul na-anoint na ng masamang spirit during that time. Nung nalaman niya na meron
magpapalit ng Diyos na hari. Buhay pa siya noon, mga kapatid. So, can you imagine yung inspiration ng na dumating kay Saulo because he knows, na alam niya na meron na pinapahid na ang Diyos na iba kapalit niya. So, alam niya na his time is short. And then exactly Revelation 12 na ating gustong mabasahin. Praise God. Hallelujah. Verse 10, umpisa natin. 12 verse 10. Isang napakadakilang tinig galing sa langit na nagsabi, now is come salvation and strength. Ano sabi dun sa Psalms 27? The Lord is my light, my salvation, and my strength. Tama ba yan? See? Go back to Revelation 12. Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ. Kailan to? Tingnan mo. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. See? The same anointing that was in Saul ay nandito natin nakita. Alam natin, ito yung nag-anoint kay Saulo para ma-inggit at magalit kay David. And then, kanino? Now all this, agad mo pa, balik ka sa verse 10. Okay, accuser of our brethren. Sino itong accuser of our brethren that was cast down? We all know. He's the God of this evil age. Nandito siya ngayon. Anong trabaho niya? Hanapin ng lahat ng pwede niya i-accuse. Tama? Praise God. Tingnan mo, may putol ba? Wala o. Day and night. Tayo nga nagpapahinga siya, hindi. Araw gabi, hahanapan ka ng butas. Amen? Hahanapan ka. Munting lang, ayan, tingnan mo. Panginoon, di ba? Parang sa time ni Job, akyat panaog yan Akyat panaog yan para hanapan lang ng butas. Paglahat ng Diyos. Day and night, walang patid niya. Ginagawa niya, accuse them before our God. Amen? Amen. Ayun, nagpapahinga siya, hindi. Ibig niya na lang. Amen. Amen? Then, go on down to verse 11. Sino ito mga to? Sino to? Ito yung mga hinirang ng Diyos. Paano tayo magtagumpay? By the blood of the Lamb and by the word of our testimony. At higit sa lahat, alam natin na ang buhay natin, mga kapatid, ay is worth more precious kaysa anumang bagay dito sa mundo, even unto death. Amen? Lord, not their lives unto the death. Kasi alam natin na ang kamatayan ay hindi nagtatapos sa buhay natin. Amen. Our life, all the days of our life does not end in death. Death is actually just a beginning. Tama? Death, sabi ng isang quote, death, born. See if I can get that quote para sa inyo. Death, lagyan mo, death only. Death was only, meron ba? Paano ba pagkasama? Born. Tab mo na lang. Borns, may L, lagyan mo. Dalin. Paano po? Birth. Birth.
Sige ha? Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay, sige pa. Ano ba? Sige pa. Sige pa. Now, that only change your dwelling place. Mga kapatid. Meron pa ba? That, alisin mo yung only. That, tab. Born. Sabi niya. Again. Glory. Sige nga. Tignan natin. Sige nga. Sige nga. Hindi yan. Sige pa. Sige pa. Tignan lang dito. Hindi ko maalala. Sige. Wala na. Seven na. Hindi ko maalala. Sabi ng prophet, that only borns you again into another kingdom, another world. So David had that inspiration. Our prophet has the same inspiration. That only shock when it strikes you, but it only borns you again. Born again pala ang dead. Borns you again in a new kingdom over on the other side. So, kasi ito yung negative, remember? Negative, nasa negative tayo. Nasa negative na mundo tayo. Ang kamatayan, parang nag-develop lang, alam mo, yung mga kasama ko sa trabaho sa Princess, alam niya yun. Pero di ba? Jerry, everyone else has with us. Brother Mark, Brother Louis, Sister Elvina, Sister Weng, Brother Paul. Pag may negative, diba? Kailangan may liwanag. At pag negative, tinitignan mo, hindi mo matansya eh. Kasi lahat baligtad eh. Yung itim, puti, yung puti, itim. Tingnan mo mundo natin. Ganda ang mundo natin. Diba? The God of this evil age has made it like this. Ito ang negative ng mundo. Ang ginagawa ng kamatayan, it borns you again. It develops yung picture into that positive side. Kasi yan ang talagang mundo natin. Yung positive na mundo. Over on the other side. Kasi itong side na ito, karamdaman. Kaya pray, continue to pray for a little Gabriel. You never know when it will strike. Sickness, sorrow, old age. Dito. Pero doon sa kabila, sabi ng prophet, ng pinasilip, sabi niya, it is sublime and beyond sublime. And you say sublime, it's sobra-sobra. Hindi mo na kaya i-express. When you look up the word sublime, you sabi, sobra-sobrang grabing, sobrang maganda. Sobrang malwalhati. Everything, the superlative ng lahat mabagay. Sublime. Sobrang grand, sobrang ganda, sobrang liwanag, sobrang everything. Eye has not seen, ear has not heard. Yan ang sabi ni Pablo. It's the same thing as sublime. And when he wrote that in Romans, sabi niya, eye has not seen, ear has not heard. Ang sabi ng prophet, isang word lang, sublime. Beyond, hindi lang sabi niya, kulang pa yung sublime. Kaya sabi niya, lagpas pa sa sublime, beyond sublime. Amen. That's what it means. See? Praise God. So when you go on back to Revelation 12, kasi we look not all lives unto death. Dahil nakatalaga sa nobya na ito. Remember, we talk about being overcomers. Diba?
ano yun, when you are a part, I remember last Sunday, it was last Sunday when we inquire about this temple, right? When we were inquiring about this temple, and ang nobya ay ginawang haligi, amen, pillars, haligi ng templo, at sabi ng message ay ginawa tayo sa parehong kategorya ng sa foundation of the apostles and the prophet. Diba? Kasi ang haligi ay part ng foundation. Amen. So the overcomers, this bride overcomer, nandun tayo sa parehong kategorya ng mga apostles and prophet na bahagi ng foundation at haligi ng templo na ito. Amen? And we are considered overcomers. Mga kapatid, praise God. By the blood of the Lamb. Ngayon, ang dugo ngayon ay hindi na yung chemistry ng dugo. Tama? Sabi ng message, it's not the chemistry, it's not the blood, it's the what? Ano yung dugo? Ngayon, the token, right? The blood is the token, and the token is what? The token is the life. Amen. Tayo na yun. The church is the blood. Amen. The church is the blood. The church is the blood. No? Is the blood. Christ is the mystery. The church is the blood of Christ by the Spirit. Is the life, because the life is in the blood. Tayo ngayon ang dugo. Yes. Amen. We're the blood of this body. Sabihin, di ba? Alala niyo, even biologically, kung paano ang science, medical science, ay natuklas, of course, this is a long time discovery. Kung ano ba yung function ng puso? Ang puso ay yung nagpapump ng dugo. Nagpapump. Pinapaikot niya. At bago niya pinaikot, okay, paglabas niya, pag-pump, maraming bigyan yung the manifold wisdom of God. Diba? Paano yung dugo ay dinadaan niya sa mga iba-iba mga internal organs natin. Kasi bakit? Kasi ang dugo, marami din nadadala yung mga dumi. Tama? So pagdaan niya ulit doon sa mga iba-ibang mga functions, lalo na I think it's the kidney, pagdating sa kidney, linisin niya yung dugo. Para pag-ikot na naman niya, malinis na naman. Mga kapatid, see? Praise God. Kaya tayo, mga kapatid, if we are considered the blood, minsan there are so many things na kailangan linisin pa sa atin. Amen? Praise God. And God has designed in this, mga kapatid, a filter. Kaya ang prophet nag-preach sa thinking man's filter. Kasi araw-araw sa ating kasalamuha, dami madumi rin dumadaan sa ating mga isip, pasok nito. So, as it goes through the thinking man's filter, pagsala niya, because we must display, we must be a representation of the life. Because the church is the life. Amen. Praise God. We're overcomers, mga kapatid. Praise God. At alam mo, lahat ng overcomers ng bawat age, remember, every age always end with, he that has an ear, let him hear. Amen. So ating pakikinig, ano sinasabi ng Espiritu Santo, from hearing comes the revelation. Amen. Tama? Right. Faith cometh from hearing. What is faith? Faith is a revelation. Hearing Hearing what the Spirit. At kung marinig natin ang sinasabi ng Holy Spirit, ano yun? That is a revelation. Hindi yun kung ano sinasabi ng kapitbahay, ng chismis, kung sino-sino. No. Ito yung mga nagdudumi sa atin. Amen? So we as overcomers, we overcome by the blood and by the word of our testimony. Ano ba yung salita? Ano ba yung testimony? Yung word ba ng testimony, yung ba yung
Yung mga ginagawa natin tuwing may gawain tayo dito, tapos nagpapatotoo, yung ba yung tingin nyo? Yung ba yung word ng testimony natin? No. The word of our testimony. What is the word? In the beginning, the word. The word was in God, and the word was God. Saan galing yung katagang word? Saan galing nga? Tinuro ko na sa inyo. Saan galing yun? Yung word. John 1:1 na word. Saan galing yun? Ano yung... John 1:1. Type mo nga. Type mo. Pindutin mo yung word. Ano? Logos. And what is the logos? It's a thought expressed. Tama ba yan? By the word of the testimony. Mga kapatid, ang isip natin na na-express, mga kapatid, hindi yun vocal expression sa likha, kundi yung buhay, yung isip natin na-express sa buhay natin. By the word of the testimony. Tama? Revelation 12. Very good. By the word, paano tayo magtagumpay? By the blood of the Lamb. And the blood is the life. Tama? And this church is the blood. Tayo yung buhay. Tama. Kaya nga, ilang beses pinreach ng prophet yung message token. Isang beses na pinreach siya, meron siyang gustong idikin talaga. Sabi niya, the token only came into existence kailan? Evening time. Amen. The token only came into existence evening time. Dito lang. Okay. See? So, anong age tayo ngayon? Anong ginamit niyang term? Token age. Hanapin mo tayo. Token age. Ito yung age ng token. Ito yung age na dinidisplay natin ang buhay ni Kristo. Now, the token age of the Holy Ghost. See? Praise God. Water age, blood age, binigyan tayo ng sariling age dito. Yung water age ay age ni Noah. Tama? Blood age ay age ng lumating si Kristo Jesus the first time. Ang age natin is the token age of the Holy Ghost. So we are overcomers by the blood of Jesus Christ. May sarili tayong dispensation ngayon. The token age. And the word, hindi natin pwede hiwalayan. The blood of Jesus Christ and the word of the testimony, mga kapatid. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Pablo, remember, sabi niya, to live is Christ, but to die is gain. Love not their lives unto the death. See? Kaya naman verse 12, kaya nga, rejoice, heavens, sa mga dimension na yan, yung mga nagtagumpay na nandun na sa kabila ng kortina ng panahon, yung nandyan ng mga libo-libo, thousands and thousands and thousand times and thousand of thousands ng mga anghel, inhabitants of the heaven, you that dwell in them. Amen? Doon magala. Dito naman sa lupa, ang tawag at ang sabi ng Panginoon ay ano? Woe! Tagalogin nyo nga, woe! O anong kahabag-habag, kaawa-awa. Woe unto the inhabitants of the earth. E paano nandito pa tayo ngayon? Depende. Saan ka nakatira? Nakatira ka ba dito? Nandito sa the earth? Dito? Ito ba ang mundo natin? Ito ba? Kasi kung itong mundo natin, you're inhabitants of the earth.
This 16 element. Ito laging priority. Dito ka nakatingin, dito ka nakatahan. Kung dito, ano? Sabi ng Panginoon, wow. Pero kung doon ka sa langit, nakatitira, rejoice. So saan tayo ngayon? Saan na gusto? Dwell in the heavens or inhabitants of the earth? Dalawa lang yan. See? Pag sa langit, rejoice. Kasi hindi ka tumitingin dito. Kasi eto, pag dito ka tumitingin, ang kaaway. Talaga, he will devour. Sabi ni David, he will devour your flesh. Wala kayong laban dyan. Tama? Pero even if he devour your flesh, ang pangako ng Diyos, he will stumble and fall. Tama? He came upon me to eat up my flesh, the wicked. But he will stumble, he will fall. Ibig sabihin, pag hindi mo patay, hindi mo patay. Right. May magagawa ba siya? Wala. Stumble, fall, tigil. Sino nagpa-stumble sa kanya? Di Panginoon. Amen. Sino magpapatid sa kanya? Di Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, tigil. Diba? Diba? Nalala ko sa si Job, one of the oldest book. Sabi ng Panginoon, hanggang dyan ka lang. Huwag mong pakilaman ng buhay na, hanggang dyan ka lang. Habang sinusubok si Job, ay grabe, subok. Diba? So sometimes when God is trying, pag pinagmamalaki ka sa kaaway, ay grabe. You'll feel na mainis ka talaga sa laman mo at sasabihin mo, parang sabihin ni Job, Lord, sumpain na lang yung birthday ko. Kaya sabi ni Lord, sumpain na lang yung birthday ko, sana hindi na ako pinanganak. Kaya gano'n na pala ang mararanasan ko. Tama? Ganun siya kahirap. Bedsore, nabubulok na yung katawan niya habang buhay siya, inuuod na. Isipin niyo, inuuod na yung katawan niya habang buhay siya. Grabe, kahirap ko. Can you imagine? Kapatid, yun pala, pinagmamalaki na pala siya ng Panginoon. Amen. See? So, where is your faith? Saan ka nakatahan? Are you dwelling in heaven? Kasi if you're dwelling in heaven, maski dito kung katawan mo ay talagang grabe ang pagsubok. At ang mundo na ito, ang daming pagsubok because hindi lang na itong katawan, di ba? Paligid mo lahat and come against you. Alam mo yung kaaway. Now this is talking about yung when your heart is being tried. Sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Bakit? In my Father's house are many mansions. Kasi ang kaaway talaga na pinapahintulot ng gusto and talaga. He's coming like a flood. He's coming like a flood. And the enemy is coming like a flood. Balik ka sa Revelation 12. Let's go on and read Revelation 12. Balik tayo sa 12. Revelation 12. Verse 11 ba tayo? Sige. Go down. Verse 11. And verse 12. Rejoice, ye heavens, ye that dwell in them. Saan tayo nakaupo? Sitting in heavenly places. Pero kung inhabitants ka ng earth, wow! Bakit? Andiyan ang demonyo. The devil is come down unto you. At anong dadala niya? Great wrath. Galit na galit siya. Galit na galit siya. Wala naman siya magawa. Alam mo kung galit na galit siya, ano lang pwede nang tirahin sa'yo? Flesh. O kundi, yung spirit mo. Ang daming paisip sa'yo. Tama? Even the prophet went through that. Naawa na siya sa sarili niya Sabi ng Lord, siguro hindi ako, you don't think I'm trustworthy kaya hindi mo ko pinakatiwala ng napakagandang church building. Ingit siya doon. See? Pero kung yan ang portion niya, kung yan ang portion mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Pero hindi yan ang portion mo. At hindi ka pwedeng pagkatiwalaan at nakita ng Panginoon kasi pag pinagkatiwala ka ng mga sabihin natin
300 milyon, ay lalo ka mapasama. Hindi bibigyan ng sa'yo. Maski huwag ng 300 milyon, 300 na lang. Di ba? Hindi ka bibigyan ng sa'yo. Kaya hindi ka pwede pagkatiwalaan kasi nakikita niya na that will be your downfall or will be your... Kasi tandaan mo, tatlong bagay na we have to be watchful for. Now, this goes especially for ministers, di ba? Sabi, ay tatlong bagay, ay babae. Money. At pa? Popularity. So we're watchful of this thing. Because the devil has come down every great man. Ano niyo bakit? Because he knoweth he had but a short time. Exactly like inaramdaman ni Haring Saulo. Nung masaluklukan pa siya, meron na inanoint si Samuel. Samuel, may inanoint na tagapalit sa kanyang luklukan. Talaga. Anong anointing? Galing kanino yung anointing ni Saulo? Habol na siya ng habol, galit na galit. Buong army niya, pinahabol niya kay David. And David only had a few great men of valor na kasama niya. Yung talagang grabe yung tapat kay David. See? A man after God's own heart. Hindi pinabayaan ng Panginoon, hindi niya pinabayaan si David. Amen? Remember, David is a type of this little bride. Parang lagi tayong na-appeal, lagi tayong nahabol, lagi na-accuse o ano-ano. Diba? See? David was running. Tumatakas siya. From the great wrath of this devil that is coming down, that is anointed Saul. Kasi si Saulo yung hari, di ba? At sino yung Diyos, di ba, sa mundo na ito? So God of this evil age, this evil world. Galit na galit ba? Galit na galit. Kasi alam niya, his time is short. He has but a short time. So nakita niyo ba kung bakit ito ay mga ilang verses pinikap ng prophet natin? Exactly. To show us if we can get into the life of David, get into the mind of Christ, get into the mind of the prophet, makita natin why he picked up these verses. Mga kapatid, para ipakita sa atin yung condition at sitwasyon natin ngayon. Nabansin na lang yung panahon. Amen? David, alam mo, araw-gabi, tingin mo, lagi ba kailangan magbantay? Lagi kasi nagtatago siya, tinatakasan niya. Humahamon sa kanya yung kaaway, kaya lagi siya na kailangan alerto. Yung mga tauhan niya, great men of valor. Mga kapatid, wait lang. Ay laging kasama niya. At tayo mga kapatid, meron tayong kasama. Dito sa tuwing araw na ito. If we are David, God has sent us, mga kapatid, great men of valor na tumatayo talaga sa mensahe na ito. Na hindi tayo pabayaan bilang nobya niya. Amen? Men who will stand and die in the field of battle, mga kapatid, para ingatan lang yung nobya. They are ordained to bring you through. Amen? May ministeryo nilagay ang Diyos dito sa uling araw na ito. Nagagawin nila lahat para naalala niyo yung time ni David na homesick. Di ba? Awit ba tayo homesick? Homesick si David. Habang tumatakbo siya, tumatakas sila na homesick. Naalala niya yung bata. Siya yung balon kung saan sila sumasalong ng tubig. Parang sabi niya, ang sarap ng tubig na alala niya. Ang sarap ng tubig. Na-miss niya yung tubig niya. Sabi niya, takbo. Sabi niya, diba ang lasa ng tubig sa ibang lugar eh. Tama? Alam mo tubig na to? This is the water of what the water separation. This is the water of the washing of the word. Tama?
home church mo, ang mismo yung gagawin ng tubig kasi iba lasa eh. Bawat home church na kanya-kanya lasa ng tubig. Tama? So, si David na homesick. Ang lasa ng tubig dyan alala niya. Parang nagbulong-bulong lang siya. Bulong-bulong lang narinig ng mga men of valor. Alam mo ginawa nila? Pasanay na basa, ilang beses kinento ng prophet. Grabe, kung ilang tao na, talaga, sinugod nila yung kampamento ni Saulo. Ang dami nilang pinatay para makasalok lang ng isang tabong tubig para kay David. Pag-isipin. Hiling pa ng puso niya. Narinig ng Diyos. Ginawa ng paraan. Dinala nila sa paanan ni David. This is how much the Lord loves this little bride. Amen? Huwag na huwag tayo dumating sa punto na parang maawa tayo sa sarili natin. Amen? God will, sabi ng message, bankrupt heaven para lang sa kanyang glory. Amen? Ano ba ang problema namin para lang sa atin? Ano na tayo pamahal? Sabi niya, naalala niyo si Queen Esther. Was that Queen Esther? Yeah, Queen Esther. Naalala niyo si Queen Esther? Sa time ni Hari Ahasuerus. And nagigipit na. Remember, Esther is a type of this little bride. Tama? Ginigipit na niya ng kaaway, the wicked Haman. At ang buong bayan niya ay nakaano na. Kumbaga, may taning na. May taning na. At sabi ni Mordecai, which is a type of the messenger, Esther, panahon na kausapin mo na yan. Panahon na i-reveal mo na sarili mo kung sino ka. Kasi, alam mo, ang hari basta kumuha na lang eh. Naghahanap siya ng kanyang bride. Hindi naman alam ng hari na si Esther ay isang Hudyo. Right? Kasi kung alam ng hari na si Esther ay Hudyo, pipirmahan ba niya yung pirma? Na pinlano ni Hari ni Haman, pinirma niya, may selyo. Binigay niya, gano'n niya katiwala. Pero si Haman pala ay wicked. Masama. Naladala din selyo. So the king, hindi naman niya tinatawag si Esther ilang buwan. Sabi ni Mordecai, time is short. May taning na tayo lahat. Time is short. Ano may taning na lahat ng bagay nila sa mundo. This world is falling apart. Kaya sabi niya, pumasok ka na sa chamber ng hari. Why? Because in the chamber of the king, dito tayo meron dito tayo may invisible union. In the king's chamber. Sabi niya, hindi ako tinatawag. Sabi niya, pag hindi ka pumasok, patay ka rin. Sabi niya, kasi alam sa time niya, pag pumasok ka na hindi ka tinawag ng hari, pwede kang patayin, pwede. Right? Ganun kapatakaran nila eh. Sabi niya, ako tinatawag. Sabi ni Mordecai, tawagin ka o hindi. Pareha sa resulta, patay ka rin. Tama ba yun? Pag pumasok ka, at least may chance ka, baka bigyan ka ng grace ng hari. Pag hindi ka pumasok, ay lahat kayo sa kamay ni Haman. Tama? So sabi ni, sabi ni Esther. Let's read that verse. Esther. Book of Esther. Okay, let me just look for that.
sabi dito, verse chapter 4, verse 16. Ito ang sabi ni Esther. Go, gather together all the Jews that are present in Sushan. Fast for me. Neither eat nor drink 3 days, night and day. I also and my maidens will fast likewise. So will I go into the king, which is not according to the law. Alam mo, pag hindi according to the law, according saan? Grace. Hindi patas, din biyaya. Sabi niya, if I perish, I perish. If I die, I die. If I live, I live. Amen? Because to live is Christ, to die is gain. Amen? Sabi, inspiration ni Esther from the bride. Amen? Praise God. Kaso nung pumasok na siya sa chamber ng hari, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Chapter 5 na. And 5 is what? Grace. Tignan mo, exactly. Chapter 5, verse 1. Dumating, Kala niyo yung message ko sa inyo, ikatlong araw. Third day, anong ginawa ni Esther? Sinuotan niya yung royal apparel niya. Pumasok na siya sa inner court ng bahay ng hari. At nandyan ang hari nakaupo sa royal throne in the royal house. Again, sa gate of the house. In my father's house. And it was so, nakita ng hari si Esther, verse 2. She obtained, grace, favor. Inabot niya ang kanyang golden scepter. Ano ginawa ni Esther? Lumapit lang. Pag tinatawag ka ng hari, lapit ka lang. And touch the top of the scepter. Hindi yung dulo, hindi yung ulo. Nandito tayo kasi sa top of the scepter age. Nandito tayo. Tagahawak na rin tayo ng setro. When you touch the top, you have authority of the scepter. At sabi ng hari, Queen Esther, what is thy request? Sabi ng Diyos, little bride, ano bang request mo, little bride? What is your petition? Amen. Bibigay ko sa iyo maski kalahati ng aking kaharian. Amen? Amen. Kahit kamahal. Kung kalahati ng kaharian ang ibigay ng hari kay Esther, ang tanong, pantay na ba sila? Hindi. Alin tayo? Kalahati. You are heirs and co-heirs. Sabi ng Romans 8. Amen? Ganun tayo naman. Nandito tayo sa age kung saan inaabot na natin yung scepter. Yung sceptro ay nasa kamay ngayon ng nobya. Amen? Praise God. She knows what she wants to be done with the world. Amen. Amen. She has the mind. She has the, thus saith the Lord. Amen. Hiling ka lang sa hari. And it will be. Ganun tayo dapat. Kaya nga, ending up with verse 3 of Psalm 27. Ano sabi? Psalm 27 verse 3. Though war should rise against. Time ng war. So time ni Esther. Will I be confident? This will I be confident. Diba? Bakit? Kasi we are doing, alam natin, meron tayo ginagawa natin yung kanyang kalooban. Amen? Last verse, 1 John. 1 John
chapter 18 until 21. Little children, let us not love in word. Huwag yung salita lang, puro salita lang. Kundi yung word of testimony talagang may buhay. Tama? Hindi pa lang salita. Salita ka lang ng salita. Wala namang kami ginagawa. See? Verse 18. First John. Chapter 3. Sorry, 3. 3:18. First John 3. Little children that was not loved in word, neither in tongue. O yung pag-ibig, hindi yung panay salita. Kundi ano? In deed and in truth. Gawa ng may katotohanan. Amen? Hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. Meron kang katiyakan pag truth. Meron kang assurance. Amen? Katiyakan. We know of the truth and shall assure our heart. Ito yung sinasabi ng blessed assurance. Our heart before Him. For if our heart condemn us, then alam mo hindi yan truth. Tama? Because God is greater than our heart. At alam na lang. Amen? Knowing all things. Dakila ang Diyos sa puso natin. Kung nakatulad ka, kinakondemn ka ng puso, sino sa tingin mo na condemn? God who is greater than your heart is condemned. Amen? Kasi wala ka sa truth. Ginagawa mo lang, sinasabi mo lang, pero hindi pala. But if our heart condemn us not, then we have confidence. So what God sabi dito, and then kung may confidence ka sa word God, parang ka ngayon si Esther, whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandment and do the things that are pleasing in His sight. Amen? Simple lang naman ang formula eh. Pagpapatid, obtain favor, parang si Esther, pleasing in His sight. Then, whatever you ask, we do His commandment, you will receive. Tama? Because we do not our will, but His will. Ganun lang. It's a very simple formula. This last day, alam natin dapat sino tayo. Alam ni Esther sino siya. Alam niya siya yung may. Praise God. Alam niya kung gano'n rin siya kamahal. Kasi niya, sige, I perish. Ito yung tayo kailangan pumasok sa chamber na natin and do the request in favor for everyone. Amen. Let's all stand. Let's go. Ngayong umaga, ngayong gabi, let's go into the chamber of God. I-request natin ating mga kapatid, si Gabriel, kapatid, ask. If we have that confidence and we know, praise God. Hallelujah. Glory. Whatever we ask, little Esther, according to His word, we know, matatanggap natin. Ganun tayo dapat katiyak at may kumpiyansa sa Kanya. Amen. Praise be the name of God. Hallelujah. Praise God. Only believe. Only believe. All things are possible. Glory, Lord. Praise be the name of God. Yes, Lord Jesus. All things are
believe. Oh, great believe. Only believe. All things are possible. Yes, Lord. Only believe. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Glory. Jesus is here. Hallelujah. Jesus